The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Pastor Jeff, good morning. Happy Tuesday. Magandang babae ka, Cha. Magandang umaga rin sa lahat. Good morning, Ted. Morning. Yan. Bless us, brother, and forgive us for we have sinned. Na naman, ngayong umagang ito, salamat at nakita ka namin, humupa agad ang aming damdamin dahil alam namin na magbibigay ka sa amin ng napakagandang aral this morning. Okay. Medyo, Ted, ako rin, muntik hindi humupa. Habang nakikinig ako sa'yo, nadadaanan ko yung mga naglalaki ang billboard sa EDSA. Sabi ko, ano kaya kinalaman ng mga personalidad na yun sa pinaglalaban nilang party list? Minsan gusto ko sila interviewin kung alam talaga nila yung... Ang laki ng mukha, tapos... Tsaka dumaan ka ngayon sa SLEX. Tsaka NLEX. Ang Sa dami. NLEX marami. Tsaka sa SLEX. Sa SLEX din. Marami din. Kaya ang matataka ka rin, nasaan na yung Fair Elections Act? Fair ba yun? Na bakit hanggang ngayon, campaign period na, they are now considered candidates, bakit nandun pa rin ang kanilang mga pagmumuka sa mga dambuhalang billboard? It's supposed to be bawal na yan. May Pero ang size sabi ng COMELEC daw, pag pribadong pag-aari, pwede. So, pwede yun. Yung billboard na usually po pinapaskilan ng mga commercial, may bayad. Ngayon pwede sa mga politiko. Well, anyway, so Brad, ito ho ang atin sulat. Wala po itong kinalaman sa mga billboard. Okay. Walang kinalaman sa eleksyon. Pero namomroblema, Yes. Pastor Jeff. Siya po si Leia. Sige. At ipinadala niya nga ang sulat dito sa ating True FM Facebook page. Sabi niya dito, Pastor, ngayong buwan ng pag-ibig, kung kailan karamihan ng kababaihan ay nakakatanggap ng bulaklak at tsokolate. Ako ito, kumakain mag-isa sa restaurant habang sinusulat ang aking liham. Walang kadate, walang jowa. Pakiramdam ko po, olats ako sa pag-ibig. Grabe po ako magmahal. Ibinubuhos ko ang lahat ng oras at pagmamahal sa mga nagiging kasintahan ko. Ganun pa man, talo pa rin ako. Lagi na lang kasi akong naiiwan. 39 years old po ako, Pastor. May sariling tindahan sa Marikina na nagbebenta ng mga damit. Magka-40 na ako ngayong taon at masasabi ko na maganda naman ang takbo ng aking negosyo. Kaya financially stable ako at nakatutulong na rin sa aking pamilya. Tingin ko ang kulang na lang talaga sa akin ay katuwang sa buhay, asawa at sana ngay mga anak. Ang kaso, lahat ng mga naging boyfriend ko noon, iniwan lang ako. Ang boyfriend ko mula high school hanggang college, 3 years kami pero nagloko. Yung pangalawang boyfriend ko naman, after college na nakasama ko for 3.5 years, pamilya raw muna ang prioridad kaya iniwan din ako. Yung sumunod ko namang naging boyfriend, nagtagal kami for 6 years. At akala ko matutuloy na nga sa kasalan. Pero na-fall out of love daw sa akin at hindi pa handang magkaroon ng pamilya. Sa ngayon, Pastor, 2 taon na akong single. Malungkot kasi walang romantic love. Naiisip ko, ako bang may problema? Bakit lagi na lang ako iniiwan? May mali ba sa akin? Gusto ko lang namang lumigaya kasama ang karelasyon ko, subalit lagi akong sawi sa pag-ibig. Ready na akong magpakasal. Mapapangasawa na lang po ang kulang. Anong say mo, Brad? Yan nga pong storya nitong ating letter sender na si Leia. So, di ba nga, Pastor, ready na? Physically, financially, emotionally, spiritually, hindi lang talaga dumadating ang mapapangasawa. Anong masasabi mo dito, Pastor Jeff, sa mga single na napapagod ng intayin ang the right one para sa kanila? Alam mo, Cha, wala ba tayong single dyan sa studio? Marami! Hindi mo yung number ni Ate Leia. Marami dito, Pastor. Baka pag inisa-isa ko sila, maubos ang oras. Pero maraming makaka-relate dito sa storya ni Leia. Kaya nga, anyway, sige, Leia, bibigyan kita ng advice. Pero bago yan, batiin ko rin kaibigan ko kasi taga-Canada to, naka-tune in. Annette Loquias, happy birthday. Alam mo, Ate Leia, salamat sa pagbabahagi ng kwento mo. Ramdam na ramdam ko yung lungkot at frustration mo, lalo na't matagal mo nang hinahangad
yung isang seryoso at talagang pangmatagalang relasyon. Yung talagang hahantong sa kasal. Alam kong hindi madaling makahanap ng tunay at pangmatagalang pag-ibig, lalo na kung, alam mo yon, sa bawat pagtatangka mo, ay siya nagtatangka, nauwi to sa hiwalayan. So may konti akong payo, Ate Lea, sana makatulong sa'yo para maintindihan mo yung iyong sitwasyon. Una, ang iyong halaga ay hindi nakabase sa relasyon. Ano yung sabihin na to? Gusto ko lang paalala sa'yo na yung worth mo ay hindi nakabase kung may jowa ka o wala. Alam mo yon, Ate Lea, yung, ay wala akong jowa, parang wala akong, alam mo yon, hindi ako ganong kakwentang babae. Ang pagiging single ay hindi ibig sabihin may kulang or may mali sa'yo. Sa halip, baka ito'y panahon na binibigay sa'yo ni Lord, alam mo yon, either para mapalalim relasyon mo sa Kanya, para makatulong ka pa sa mga ibang tao and all. So during this time of singleness, maybe you should seek more si Lord. Ano ba, Lord, ang plano mo sa akin? So, ang point ko lang, hindi jowa ang magbibigay sa'yo ng importansya o value. At pag wala kang jowa, wala kang value. Number 2, I think hindi ikaw ang problema. Pero pwede ka mag-reflect, Ate Lea. Mahalagang tanungin mo sa sarili mo itong mga tanong na to. May pattern ba sa relasyong nagkaroon ako? Ano ba yung nagiging pattern? Possessive ba ako? Or sobra bang binibigay ko lahat? Ako ba'y madaling mag-invest ng sobra-sobra kahit hindi pa sigurado yung kabilang panig? Alam mo yon, pumipili ba ako ng tamang tao? Okay? Na tunay na may parehong pananaw or commitment na katulad na ibibigay ko. So, mahalaga yun, Ate Lea, no? Kasi baka magkaiba kayo ng landas ng nanliligaw sa'yo sa umpisa pa lang, baka magandang hindi mo na ituloy. Baka naman natatakot silang hindi kayanin yung standard mo, Ate Lea. So, hindi ibig sabihin na may mali sa'yo, pero maaaring meron ka lang dapat i-adjust, whatever, pagpasok mo sa susunod na manliligaw sa'yo. So, pangatlo, ang pag-aasawa hindi lang basta pagkakaroon ng kapartner. Huwag mo hayaang maging desperado ka sa paghahanap ng mapapangasawa. Marami kasi nagmamadali, Ate Lea, dahil sa pressure ng edad, pero nauuwi sa maling relasyon. Mas mabuti pa yung single ka't masaya kaysa kasal ka, pero alam mo yon, mali yung nakasama mo. So, ibigay mo kay Lord yung pag-ibig na meron ka, itaon mo kay Lord. Kaya may verse ako para sa iyo sa Salmo 37:4, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Ang ganda ng verse na to, delight yourself in the Lord and He'll give you the desires of your heart. Ibig sabihin, Ate Lea, pagka lumalim ang relasyon mo sa Diyos, yung magiging will mo ay nakabase sa will niya. Yung desire ng puso mo ay magiging desire ng puso ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga hihingin mo sa Kanya, naka-align sa Kanyang will. So, maganda ka rin sa pagdating ng tamang tao, magpatuloy ka maging mabuting tao, pabuti mo yung negosyo mo, palawakin mo yung social circles mo, Ate Lea. Baka naman wala lang talaga sa paligid ng taong ginagalawan mo yung hinahanap mo. Huwag madali ng love life. Ang tamang pag-ibig ay darating ng hindi mo inaasahan. Final words, Ate Lea, hindi ka olat sa pag-ibig. Hindi ka talo, Ate Lea. Ang pagiging single ay hindi sumpa, kundi isang oportunidad para maghintay ka sa tamang taong may parehong pananaw at commitment na meron ka. So habang hinintay mo siya, pagkatiwala mo kay Lord ang puso mo, at hayaan mo siya magdala sa tamang panahon. Salmo 37:4, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Tayo magdasal. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat, Lord, sa lumiham sa amin si Ate Lea. Lagi mo siyang i-remind na she is a dearly loved daughter of God. Sabi mo sa salita mo yan. Kami po yung mga anak mo at kami mahal mo. At the best time is always your time. So, Lord, salamat sa bibigay mong assurance kay Ate Lea na hindi siya magkukulang kung wala siyang jowa. She is loved. She is perfect in your eyes. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. 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 At salamat, Panginoon, muli sa pakikinig po namin sa aral na inihandog at ibinigay po sa atin ni Brad Jeff. Lord, lagi niyo po siyang gagabayan at aalagaan sa kanyang ginagawang pagmimisyon po sa aming programa at sa kanilang simbahan. Lord, muli po, salamat sa araw na ito. Salamat po sa liham ng ating po tagapakinig at salamat po sa napakagandang mensahe to guide us through, lalo na po ang mga single. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat, Brad, ng marami muli sa iyong ibinigay na aral sa aming lahat. Alright? Okay, Brad. Siguro, Ted, gayahin ka lang niya, single and yet fulfilled. You know?
Sa totoo lang, Brad Jeff, wag mong gisingin ang mga patay na ugat. Wag mong gisingin ang mga patay na mga kaisipan dahil baka magulat ka. Oo. Baka, Gusto ko yung baka magulat baka ka. bigla kang mayanig. Si Erwin, sabi niya, payo niyo daw kay Ate Lea, uy, makipag-try mo daw blind date. Kasi si Erwin, nahanap niya ang true love dahil sa blind date eh. Ay, Talaga? Oo Erwin, eh. jackpot ka na rito. May bahay na, may negosyo na, Erwin. Ay, sinabi mo Yung pa. kayo bang mga nag-blind date, nabigyan ba kayo ng PWD ID? Hoy! Hindi, iba yun. Oo, ikaw talaga. Hindi, wala Pareho sila. kayo may PWD ID. Oo. Kayo talaga. Pagbati lang po ng happy birthday today sa mga kapatid po, sa kapatid ni Unte, ni Kuya Unte. At sa kanyang bayaw si Nancy Greg Ruby at kay Orfanel. Happy birthday po sa inyong dalawa. Have a good one, ha? And thank you sa inyo pong panonood rin po sa Yeah. ating pong programa. Mabuhay and happy birthday. Alright, so Brad Jeff, bukas ay Miyerkules na, bisperas na ng Ang Huwebes. bilis. Ang bilis, Brad Ted. Tuesday pa lang, staff meeting namin ngayon. Nandito ako sa studio where I do my online service every Saturday. So ito po yung studio na yan. Yan. Sige, so mabuhay ka Brad. We'll see you again tomorrow. Mabuhay ka, Brad Ted. Attorney Peaches Aranas, thank you for listening. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Elisco Pides.